sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, ako po si Aisha Marie de los Reyes. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa aking first name. I am 23 years old, taga Caloocan at fresh graduate ng accounting. Nakatambay lamang ako sa terrace namin habang tinitingnan ang dapit habon nang mapaisip akong sumulat dito. Anyway, matagal mo na akong listener at marami na akong kwentong napakinggan sa inyo. Pero ang pinaka tumatak sa akin ay ang kwento ni Corinne na Dilang Dianghel. Nakarelate kasi ako kasi katulad ni Corinne ay meron din akong tinatawag na krus na dila. Ito yung kapag nagsalita ka ng negatibo sa kapwa mo ay nangyayari talaga. May sumpa kumbaga. Alam ng mga magulang ko at ilang kamag-anak namin ang kakayahan kong ito. Kaya takot na takot sila sa akin. Palagi nga nilang sinasabi na huwag ninyong galitin si Aisha, baka mandag ang dila niyan. Papadudot bata pa ako'y baka ilang beses ko na noong napapansin na sa tuwing may nababanggit ako o nababating mga bagay ay nagkakatotoo pagkalipas ng ilang araw o linggo. Napansin na rin ito ni nanay noon. Sa kanya ko rin narinig nang sabihan niya ako ng may krus sa dila. May simpleng pangyayari na may nabanggit ako gaya ng magkakasakit ka, madedesgrasya ka at yung mamamatay na yang si ano na ilang beses nang nangyari. At kahit yung simpleng madapa ka sana or maganito ganyan ka sana, nangyayari at nare-realize kong parang may kasalanan ako kapag nangyari na. Na marahil at sigurado ako noong nagkakataon lang naman. Maliban noong halos mabaliw ako sa pinaka-traumatic na pangyayari sa teenage life ko. Taong 2018, grade 9 ako nung una akong magka-boyfriend. Siya si Everhard Randall Squartz o mas kilala bilang Randall, isang half German at half Filipino. Bali German citizen siya pero dito siya nag-aaral. Magkaklase kami at alam ko noon na kailangan niyang bumalik sa bansa nila bago mag-isang taon ang stay niya sa Pilipinas. Dahil yata sa visa niya. Hindi ko na maalala, ganon siya taon-taon. Sa totoo lang papadudod si Randall na ang ideal guy para sa akin. Mabait siya, hardworking at sobrang maalaga pagdating sa mga maliliit na bagay na kailangan ko. Nung una akala ko ay pareho kami ng pananaw sa buhay dahil madalas kaming mag-usap tungkol sa future. Pero netong mga nakaraang buwan ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at parang may pader na nabuo sa pagitan naming dalawa dahil sa isang usapin. Nagsimula ang lahat noong nag-celebrate kami ng aming second anniversary sa isang out-of-town trip sa Bohol. Habang masaya kaming nagkwekwentuhan, naging seryoso ang usapan. Hanggang sa humantong ito sa physical intimacy. Nagsimula ang lahat mula sa isang yakap. Uminit kaming dalawa hanggang sa humantong sa isang romansa. Sinimulan niya akong romansahin sa itaas pababa. Nakahubad na kami pareho at nung time na ipapasok na niya ang kanyang alaga sa akin ay bigla ko siyang tinulak. What the hell? Bakit mo naman ginawa yun? Gulat at tila galit na tanong niya sa akin. Mukhang nasaktan kasi siya sa naging pagtulak ko sa kanya kung saan ay na out of balance siya at napaupo sa sahig.
Muntik na ring tumama ang ulo niya doon sa kanto ng cabinet. I'm so sorry, Randel. Nabigla lang ako. Paumanhin ko sa kanya. Hindi mo naman ako kailangang itulak. Kung ayaw mo, fine. Halatang bad trip sa akin si Randel noon. Sorry babe, pero kasi hindi pa ako handa, sabi ko sa kanya. Naisip ko kasi ang mga bilin ng aking mga magulang. 2 years na tayo, Aisha. Nag-aalangan ka pa rin ba sa akin? Ang sabi ni Randel na nagtatampo. Hindi naman sa nag-aanilangan ako, Randel, pero kasi 17 pa lang tayong pareho. Paano kung mabuntis ako? Gagamitin mo pa naman ako ng walang kondom. Katwiran ko. Pero kung may kondom ako, papayag ka? Usisa niya. Umiling ako. I'm sorry pero hindi pa talaga ako handa. Siguro ibibigay ko na lang sa yung virginity ko kung pareho na tayong nasa tamang edad, ang sabi ko. Habang nagbibihis ulit ako ng damit, ay nagsariling sikap na lamang siya sa harapan ko. Pero kahit na nakakapagpalabas at nakaraos na siya, ay halata ko sa mukha niya ang frustration at sama ng loob. Gayunpaman kahit na masakit sa kalooban ko ang nangyari, buo pa rin ang desisyon ko noon, Papa Dudut, na magstick ako sa aking prinsipyo. Laki kasi ako sa pamilyang sobrang higpit pagdating sa moralidad at tinanim sa isipan ko ng aking mga magulang na ang katawan ay sagrado. Sabi ni Mama, ang pagbibigay ng sarili ay dapat ilaan lamang sa taong pakakasalan mo sa harapan ng altar. Hindi naman sa pagiging banal-banalan, pero yon ang value na dala-dala ko mula pagkabata at ayaw kong basta-basta itong mawala sa akin. Pakiramdam ko kasi kapag binigay ko ng lahat ay wala nang matitira para sa magiging asawa ko balang araw. Nang gabing yon sa trip namin ay hindi naging maganda ang kinahinatnan ng usapan namin. Dahil diretsahan niyang sinabi na napapagod na siya. Sabi ni Randel, expression daw ng pagmamahal ang sex. At hindi lamang ito basta init lang ng katawan kundi paraan para mas lalong tumibay ang aming connection. Nahirapan daw siya dahil parang hindi ko siya pinagkakatiwalaan. O baka hindi ko raw siya ganon kamahal. Masakit marinig yon, Papa Dudut, galing sa kanya dahil alam ko sa sarili ko kung gaano ko siya pinapahalagahan. Simula noon ay naging madalas na ang cold treatment niya sa akin at kung minsan ay hindi na siya nagre-reply sa mga messages ko. Nagpaparamdam siya na kung hindi ko raw kayang ibigay ang gusto niya ay baka mas mabuting maghiwalay na lamang daw kami. Sobrang sakit isipin na ang pundasyon ng 2 taon naming relasyon ay tila guguho lang dahil sa usaping ito. Pakiramdam ko ay sinusubok ang tatag ng aking paninindigan laban sa takot na baka tuluyang ko na siyang mawala. Maraming beses akong umiyak sa kwarto ko at tinatanong ang sarili ko kung sulit ba ang pagkapit ko sa prinsipyo ko. Minsan naiisip ko, ano ba ang mas mahalaga? Ang virginity ko o ang lalaking mahal ko at pangarap kong makasama? Pero sa tuwing titingnan ko ang sarili ko sa salamin, naaalala ko ang turo ni na Papa na huwag akong magsusuko ng dangal para lamang sa pansamantalang kaligayahan ng iba. Kung mahal talaga ako ni Randel ay hindi ba dapat ay marunong siyang maghintay? Nagtry ako makipag-usap sa kanya sa isang coffee shop sa Lacson Street para ayusin ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang side ko ng mahinahon na ang pagtanggi ko ay hindi kawalan ng pagmamahal kundi pagrespeto sa sarili ko. Nakatingin lang noon si Randel sa akin tapos ay nagbuntong hininga. Ang buong akala ko noon ay maghihiwalay na kami pero nagulat ako at hinawakan niya ang aking kamay. I'm sorry Aisha kung naging makasarili ako. Sorry kung hindi ko narespeto ang prinsipyo mo. Sana'y mapatawad mo ko. Ang sabi ni Randel sa akin. Oo naman, pinapatawad na kita, ang sabi ko naman sa kanya. Magsimula ulit tayo at pinapangako ko sa iyo na irerespeto ko ang paniniwala mo.
Wika naman niya sa akin. At yun nga Papa Dudut, nagsimula ulit kami at sinikap kong makabawi sa kanya sa ibang paraan. Hindi ko man maibigay sa kanyang virginity ko ay pinaramdam at pinakita ko naman sa kanya na mahal ko siya. Nung una ay naging maayos naman ang relasyon namin. Nadagdagan pa kami ng another 2 years. Sabay kaming nag-college pero magkaiba ang university na pinapasukan namin. Ako sa isang public university since hindi naman ako mayaman. Ang mga magulang ko, unlike Randel na nag-aral noon sa Enderum Colleges dahil mayaman ang pamilya niya. That time din ay nagsimulang maging busy ang boyfriend ko. Dahil bukod sa pag-aaral niya ay nag-start din siya ng modeling. He was surrounded by all different people. At kahit noon pa man, alam kong hindi ako gusto ng magulang niya. May pagkamata pobre kasi ang mga magulang ni Randel at ilang beses nila akong pinaparinggan. Pero dahil sa mahal ko ang anak nila ay nagtimpi ako. Nagpakumbaba pa rin ako. Pero ang sama lang ng loob ko noon, never akong pinaglaban ni Randel sa kanyang mga magulang. Hindi man lamang siya kumikibo kapag iniinsulto na ako ng mga magulang niya. Ganun pa man kahit na may pagkakataong gusto kong sumabog. Kapag naalala ko ang pag-ibig ko kay Randel, ay nawawala ang galit sa puso ko. Kaso Papa Dudut, sa paglipas ng panahon, lalong naging busy si Randel sa kanyang pag-aaral. Lumawak ang circle of friends niya dahil isa siyang modelo. Madalas kong makita noon ang mga post niya sa Facebook at Instagram na nakikipag-party siya sa mga mayayamang taong katulad niya. Nakaramdam ulit ako ng sama ng loob kasi halos wala ng photos na magkasama kami ang makikita sa mga social media accounts niya. Hindi nagtagal ay nasaktan pa ako, lalo nang may pumasok na ibang babae sa buhay ni Randel. Alam kong yon yung mas prefer ng mami niya. Yung kalahi niya, alam ko yon and I felt insecure. To be specific ay bakit ako triggered? Ang ganda kasi nung babae, naging candidate pa nga ito ng Miss Universe Germany kung saan ay naging runner-up pa ito. Nagmo-model din ito at same agency sila ni Randel. Tapos ay may mga photoshoots pa na magkasama silang dalawa, so talagang nangamba ako at hindi ko maiwasang magselos na nauuwi sa pagtatalo namin ni Randel. Fast forward, naging cold ang relationship namin and kalaunan I discovered him cheating. To that girl, he also admitted that he consumed drugs and all. I was still in denial and let everything pass hanggang sa mawalan kami ng communication at nauwi yon sa matinding depression sa side ko. Months later, nalaman kong girlfriend na ni Randel ang babaeng yon. Sobrang miserable ko. Nakiusap ako sa kanya na makipagbalikan sa akin. I even talked to the girl and asked if I can talk to Randel one last time. Dahil hindi niya ako binigyan ng closure and explanation. Ramdam kong mas inaasar ako ng babae sa mga Instagram posts niya. Until January 2025, they got engaged. Ganong kabilis. Ako naman, I tried to get a relationship to move on. Pero hindi yun nangyari, hindi ako naka-move on. I stopped writing about him. Kahit na naiiwan pa rin ng sakit at hapde na bumaon sa ego at pagkatao kong lahat-lahat. Lalo na noong nag-chat pa siya, si Randel sa akin na mahal pa rin daw niya ako. Akala ko ay babalik na siya sa akin pero yun na pala ang huling message mula sa kanya. I tried to reach out to him pero hindi na siya nag-seen pa. Hanggang sa sumapit ang September 17, 2025. Nagpakasal na sina Randel at yung fiancé niya. Naging madali kasi buntis na yung babae. Natatandaan ko pa ang caption nung pinsan niya nang mag-upload ng wedding photos. Pinaka-engranding kasal na napuntahan niya. Nang mga oras na yon, naalala ko ang kwento ni nanay tungkol sa kanyang pinsan, si Tia Amalia, na iniwan ng boyfriend at nagpakasal din sa iba. Pinadalhan niya ito ng itim na kandila sa araw ng kasal nito at naalala ko rin ang pagkakaroon ko ng krus na dila. Sobra-sobrang sakit, sobrang hinagpis ko noon.
Hindi ko may paliwanag ang sakit. Gusto kong magwala at maglupasay noon. Napakaduwag niya, napakasinungaling niya. Ngayong ring araw na ito, sinusumpa kong hindi kayo magiging masaya. Hindi magtatagal ang lahat ng ito. Makukunan ng asawa mo at hindi kayo magiging masaya dahil isa sa inyo ang mamamatay. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang kamalasang darating hanggang sa sumuko na lang kayo. Papadudot, etong eksaktong sumpang binitawan ko noon sa sobrang galit na nararamdaman ko. Lumipas sa mga araw, wala pang isang buwan simula nang ikasal sila ay nakuna ng babae. Hindi ko makakalimutan ang date na yon, September 29, 2025. Nagagaw buhay ang babae dahil na aksidente pala ito kaya pala nakunan. Hindi nagtagal ay pagsapit ng October 5, 2025. Nabalitaan ko na lang na namatay na yung asawa ni Randel. Papadudot, sobra akong kinilabutan sa mga nangyari. Pakiramdam ko noon ay ako na ang pinakamasamang tao. Pero alam mo ba, pagkatapos mangyari yon ay parang nawala na ang pag-ibig na nararamdaman ko sa kanya. Kaya bago magpasko ay totally naka-move on ako sa kanya. Samantala, sumapit ng January 1, 2026, natatandaan kong kasama ko noon ang mga magulang ko dahil manonood kami ng sine nang makita ko si Randel na mag-isa. Agad kong napansin na malaki ang pinagbago ng itsura niya. Nagpakalbo siya, bagsak ang mga mata, talatang sobrang depressed ng itsura niya. Nagkatitigan kami pero iniwas ko na ang aking mata sa kanya. Alam kong gusto niya akong lapitan pero nag-hesitate siya kasi bukod sa may kasama ako, alam niyang malaki ang kasalanan niya sa akin kaya nahihiya siyang lapitan ako. Akala ko noon, papadudot, ay hindi na kami magkikita pa ni Randel pero noong January 30, 2026 ay aksidente kaming nagkita doon sa isang mall sa North EDSA. Naglakas loob siyang lapitan ako. Lumapit na rin ako at inaya niya akong mag-coffee kami at libre daw niya. Noong nasa coffee shop na kami ay nagkwento siya sa akin ng mga naranasan niyang kamalasan sa buhay. Hindi raw niya akalain na wala pang isang buwan simula nang maikasal sila ng asawa niya ay mamamatay ito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Nang sumagi sa isipan ko ang lahat, gaano kaposibleng mangyari lahat ng yon. Papadudot, awa ang naramdaman ko. Ramdam ko ang sobrang depression niya. Ang sobrang galit ay dahilan para magbitaw ng hindi magandang salita sa kapwa. Totoo man o hindi ang krus na dila, mag-ingat palagi tayong makasakit ng iba. Hindi nagtagal ay naibalik ang communication namin dalawa at neto lang February 10, 2026 ay nag-message siya sa akin at sinabi niyang gusto niyang makipagbalikan sa akin. Pero ako na mismo ang umayaw. Hindi para sa amin ang kwentong ito kaso papadudot dumating ang February 22, 2026. Isang nakapanlulumong balitang dumating sa akin. Nabalitaan ko na lang na patay na si Randel. Ang sabi nagpakamatay daw ito sa pamamagitan ng drug overdose. Nakita na lang daw siyang walang buhay sa kanyang kama. At neto lang February 27, pinamit na ang labi ni Randel. Hindi na ako nakapunta noon sa libing niya since hindi ko naman close sa mga magulang at kamag-anak ni Randel. Ganun pa man ay pumunta ako sa simbahan noon at pinagdasal ko ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ng ex-boyfriend ko. Randel, I'm so sorry kung dahil sa akin ay nasira ang buhay mo. Pinagsisihan ko na ang lahat kung hindi dahil sa akin, sa aking makamandag na dila ay masaya sana ang buhay mo. Papadudot, sobrang pagsisisi ko talaga na hanggang ngayon ay panay ang dasal ko sa Panginoon. Inihiling sa Kanya na sana'y matanggal na itong krus sa aking dila. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay mabasa po ninyo at mapiling maitampok. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Aisha Marie de los Reyes. Maraming salamat, Aisha, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Randel dahil yung mga nangyari sa kanya ay maaaring nakatakda na yon sa buhay niya. Sa ating mga Kristiyano, hindi totoo ang sumpa dahil nag-i-exist ang ating Panginoon na siyang pumoprotekta sa ating lahat. Walang sino mang mortal ang makakahigit sa kapangyarihan ng ating Diyos, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo.
Yung mga nangyari kay Randel ay maaring bunga lamang ng kanyang naging desisyon sa buhay. Sa ngayon ay siya ay magpakatatag ka, magsimula ka ulit ng panibagong buhay at huwag kang mag-alala, isang araw ay darating din ang tamang tao para sa iyo na magmamahal sa iyo at irerespeto ang iyong prinsipyo sa buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.